ng mga rosas noon, ngayon, isa ng establisadong Pinay dito sa Wellington. Ito ang kwento ni Alice Perez Lozano. Mahigit 20 taon nang nasa New Zealand. Nagtatrabaho bilang Central Services Operator sa isang legal company dito sa Wellington. Siya rin ang vice-presidente ng Filipino community ng buong New Zealand. Kaya't sinong mag-aakala na noon lumaki siya sa lansangan ng Malate. Minsan gigising ako, makikita ko, may nagtali ng plastic sa pako, sinunog. Yung na-hospital ako dahil sinabunutan ako. Lumambot yung ulo ko. Hinaya akong apihin nila ako. Kasi ganun talaga pagka kinainggitan ka, pag may nagalit sa'yo, nakatira ka sa kalsada. Si Alice, ang breadwinner ng kanyang pamilya sa edad na 7 taon, sa 7 magkakapatid. Yung father ko, semi-paralyzed siya. Ang nangyari, ginibap ng nanay ko yung pangangatulong niya. At binabantayan na lang nila kami gabi-gabi sa pagtinda. Pero kahit mahirap, laging malinis ang kanyang mga damit. Kahit gabi-gabing puyat sa pagtitinda, nang dumating ang kolehiyo, siya ang may pinakamataas na grado sa entrance exam. Every Friday, Saturday, lahat ng mayayaman, makikita mong pupunta sa Stargazer, magdidisco. Si Mr. Rojas, one Saturday, tinanong niya ako, bakit ka nagtitinda hanggang alas 4 ng umaga? Ang sabi ko, kasi sir, gusto kong mag-aral. Ang Mr. Rojas na nagbigay ng address kay Alice noon ay si Don Pedro Rojas, ang sugar baron ng Kalatagan sa Batangas. Si Mr. Rojas, pinsan ni Andres Soriano III, yung may-ari ng San Miguel at that time. So sabi niya, balita ko, pag-aaralin ka ni Pedro. Sabi ko, Sabi niya, pag-aralin din kita. Sa sarili ko sana, hindi na ako dapat magtrabaho. Dahil marami na akong nakukuha. Ang problema, 7 kaming magkakapatid at ako lang ang naghahanap buhay. Pero lalo pang umulan ang swerte ni Alice nang nag-cruise sila ng landas ng dating Miss New Zealand, si Patricia Francis Tucker. I think it's even before I started the university, nagpapadala si Miss New Zealand ng pera every month. Nang nag-graduate ng kolehiyo si Alice, gumawa ng paraan si Trish na makapunta ng New Zealand si Alice. Nung nag-married siya, naging Trish Bernie siya. Nung tinanong siya ng asawa niya kung anong gusto niyang wedding gift, one reply, I want Alice in New Zealand. At kahit sumakabilang buhay na si Trish dahil sa breast cancer, 5 taon na ang nakakaraan, hindi pa rin niya nakakalimutan ang taong naging malaking bahagi ng kanyang buhay. Pinipili ko pa rin isipin na nariyan siya. Kasi wala naman akong kamag-anak dito Yun yung talagang kahit anong lungkot na nangyari, may isang tao dyan na pinahalagahan niya ng husto yung buhay ko. Sa mga gaya niyang mga batang lansangan ngayon, may mensahe si Alice. Mag-aral lang sana kayo at magsipag, magtiyaga, huwag din kayong gi-give up. Ang nanay ko hindi gumive up. At para sa lahat ng mga tumulong kay Alice para makatapos ng pag-aaral, I hope you don't mind me mentioning your names. Mr. Pedro Rojas of Azucarera de Don Pedro, Gabriel Bongdasa of Max Inter, Inigo Sobel, Benny Toda, Greg Araneta. I'm sure you'll all be proud of my achievements. I was never able to actually pay back the kindness that you have given me, but deep in my heart and my whole family, I am very grateful. Para kay Alice Lozano, walang imposible sa mga taong nagsusumikap na maabot ang kanilang mga pangarap. Makakala nyo nasa Japan tayo. Wala po, mga kaibigan. Tayo po ay nandito sa Ascot Street. Sikat ito rito sa Wellington. Kung gusto nyong mapakiramdaman yung mga pamumuhay nung unang panahon, ganito po, pati itsura ng mga bahay. Ayan po, mga tulis-tulis, dito po sa Ascot yan. Sapagkat, ang susunod na papakita namin sa inyo at papasyalan natin ay yung tinatawag naming Colonial Cottage Museum. Ito po'y gawa lahat sa kahoy. Makikita niyo po yan. Narito po. Magandang landscape, sariwa at malamig na simoy ng hangin, at malinis na kapaligiran. Ito ang sumalubong sa amin pagdating sa siyudad ng Wellington, dito sa New Zealand. Isang museo ang kumuha ng aming atensyon. Isang museo na talagang hanip sa kwento at hanip sa ganda. Ito ang Colonial Cottage Museum, ang oldest original cottage ng Wellington. Hello, Neil and Joey.
Welcome to the Colonial Cottage. Would you like to come in and follow me? Na ito ay itayo ng mag-asawang William at Catherine Wallace. Kahoy ang materyales na ginamit sa tahanang ito dahil sagana sa natural timber ang syudad. This is the parlour, and this was used for special occasions only, and children, of course, were never allowed in here. We're going into the parents' bedroom, and there are two things in here that William Wallace made for two of his daughters. One is this lovely Kari bed and this beautiful Remu chest. This lovely warming pan, which I've wanted for a long time. Mrs. Wallace would have worn when she first came here. She would wear this for best and going to church. We're coming into the... Maliit kung tutuusin ang bahay, subalit ang nakakamangha dito ay napangalagaan ng pamilya ang magandang kondisyon ng bahay sa loob ng mahigit 100 taon. Orihinal ang lahat ng kagamitan sa loob ng Colonial Cottage Museum, mula sa master's bedroom, ang kwarto ng mga bata, hanggang sa dining room. Now we're going to go upstairs into the children's bedrooms. This is the girls' bedroom. 3 girls slept in this bed, and the quilt is very, very old. And one small bed over here. Through here is the boys' bedroom. Kahanga-hanga din ang mga gamit nila panlaba. And the washing would be done in these tubs. Piruin yung meron silang makina pampiga ng damit. Pero higit akong bumilib sa garden ng Colonial Cottage Museum. We've got some broccoli here and some purple potatoes and a few bits of garlic and some beans. Ang Colonial Cottage Museum, tunay na sumasalamin sa makulay na kasaysayan ng mga taga-Wellington dito sa New Zealand. I hope you had a lovely tour, Mel and Joey. Ang ganda, no? Eto pa isang maganda, yung nasa likod ko. Ayan, tingnan nyo, hagurin nyo ng tingin. Yan po, mga kaibigan, ang St. Gerard's Catholic Church and Monastery. Alam nyo po daw, pag magtatakip silim na, pag tinitigan nyo mabuti yung red bricks niyan, nagniningning. Napakaganda po. Yan. Beautiful, mga kaibigan. At sa pagbabalik namin, mga kaibigan, Te Papa. Ano ang Te Papa? Te Papa yan ang National Museum dito sa Wellington. Kung gusto nyo malaman ang tungkol sa kasaysayan ng mga Maori, yung kanilang mga original na tao dito sa New Zealand, dito nyo malalaman sa Te Papa National Museum. Pagbabalik ng Mel and Joey sa 6th Anniversary Presentation from Wellington, New Zealand. Big Six Trivia number 4. 16 ang legal age sa New Zealand para sa pakikipagniig.